Bukod po sa tagumpay ni Manny Pacquiao, may isa pa hong good news sa Pilipinas. Tayo po ang itinanghal na overall champion sa World Robotics Olympiad sa China. Pinataob ng ating mga pambatong estudyante mula sa Batangas. Ang mga kalahok ng Japan, China at iba pang bansa na kilalang mas nakakaangat sa atin sa larangan ng robotics. Ang kwentong patok, hatid ni Oscar Oida, exclusive. So that he can steer. Robot na nagtitimpla ng kape, robot na nagigitara, at robot na nagtatapon ng basura. Ilang eksena sa isang robotics display na hinangaan ng gusto at nakakuha ng overall champion award sa katatapos pa lamang ng World Robotics Olympiad na ginanap sa Nanning, China. At sa maniwala kayo sa hindi, mga batang Pinoy ang may likha ng mga ito. Bit-bit ang napanalunan nilang tropeo at mga medalya. Matagumpay na nagbalik bansa kagabi sina Kim Marco Perez, Francisco Gabriel Nunez at Dan Joseph Garcia. Mga high school students sila mula sa Faith Unified School sa Tanawan, Batangas, na ngayon mga bagong kampyon ng World Robotics Olympiad. Parang nabigla lang po ako kasi parang tinatanong ko po sa sarili ko, parang ito na ba yun? Parang kami na yung nanalo. Tapos parang ang saya-saya. Aabot sa 30 bansa ang lumahok sa kompetisyon, kabilang na ang Japan, China at Korea na mas higit umanong nakakaangat sa larangan ng robotics. Kaya ganoon na lamang daw ang gulat nila nang tanghalin silang kampyon. Hindi kasi po namin naiintindihan yung salita nila. So, nung nire-receive na namin to, sabi po namin doon sa organizer ng Philippines, ma'am, ano po yan? Sabi, medal, gold, champion, sabi gano'n. So, doon lang namin nalaman na ano pala kami, panalo pala kami. Ang kanilang secret formula, Filipino hospitality at ang kapeng barako ng Batangas. Gumamit kami ng concept na native design and actually ginamit din namin yung popular nating barakong kafe. Talagang originality po kailangan ang pagaganahin natin at creativity. Ngayon lang daw po sila nakakita ng ganito. Kasi yung robot po namin, naggagawa po siya ng barako coffee. Nagmi-mix po, tapos yung isa nagsasalin ng sugar and coffee. Patunay daw ito na hindi tayo basta-basta mapag-iiwanan, basta't di natin makakalimutan ang mga ugali at gawing Pinoy. Hindi porke high-tech tayo, makakalimutan na natin ang pagiging Pinoy. Oscar Oida, GMA News. At yan po ang mga mainit na balita sa oras na ito. 35 araw na lang, Pasko na. Magkita-kita po tayo bukas alas 12 punto para sa mga balitang walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. PR Kanghel po. At ako po si Rafi Tima, ang inyong mga kasalo dito sa Balitang Hali.